Hi guys! So welcome ulit sa ating katuloy nung first part natin. So for this video, ang gagawin natin is try natin mag-solve ng problem, no? So dito sa problem na to, dito sa first part ng unang question, design problem to. Sa last two part naman natin is analysis part, no? So sa foundation design kasi may dalawa tayong type ng problem madalas. Analysis and design, no? So dito, yan, basahin nyo na lang yung problem, no? Pause nyo yung video, and yan, basahin natin yung problem. And yung effective depth natin dito, na 410 mm, yun yung distance nung taas ng footing natin hanggang doon sa centroid nung bakal natin, no? So excluded dyan yung concrete cover natin tsaka kalahati no diameter ng bakal. Okay? And meron siyang binigay dito na allowable soil bearing pressure, which is 130 kPa. So yan yung gagamitin nating QOL, no? Or basically yan yung allowable na bearing capacity ng soil natin. So unang question, tinatanong niya yung smallest dimension ng footing na pwede nating magamit. So basically yung size ng footing natin. So bago yan, i-draw muna natin yung figure, no? Yan yung mga given natin, yung footing. Bubuhatin siyang column. And yung column, meron siyang binubuhat na ganyan na load. Okay? So, yan ang load ng column natin. So, i-draw natin siya in one side, no? Ito, and also guys, itong live load moment natin to. Hindi naman nagmamatter kung saan mo ilalagay yan kasi yung given natin dito, square footing. And automatically, assume din yan, since wala siyang binanggit, assume na yung column mo nasa gitna, no? Pero unless na meron kang hindi symmetrical yung figure natin, kailangan niyang banggitin ng problem kung saan magro-rotate yung moment, no? Okay? So, ipakita muna natin yan dito sa ating side view, no? Yan yung side view natin. And ilagay natin yung mga given natin. Yan, no? Yan yung lalim ng footing natin sa lupa. Ito yung kapal ng footing natin. Okay? And ito yung gamma ng soil, gamma ng concrete. Okay? Ngayon guys, ang principle natin dito kapag nagde-design tayo ng dimension ng footing or basically yung area yung size ng footing natin, i-base natin siya dito sa pressure natin, no? Kasi ang pinaka-concept niyan, di ba guys? Ang kayang maramdaman na pressure ng lupa is hanggang dyan lang, 130. Ano bang formula ng pressure? Pressure is equal to force over area. Tama? Ngayon, imagine natin guys, yung area, kapag mas tinataasan mo yung area, mas bumababa yung pressure. Tama? Pag binabaan mo yung area, mas tataas yung pressure. So, kaya ang area ng footing natin nakadepende dun sa pressure na kaya maramdaman ng 100 nung soil natin. So basically, ang pinaka-principle niyan, kailangan natin makahanap ng adequate amount ng contact area natin para ma-distribute niya yung load na binubuhat. Yung total load na binubuhat ng footing, nung mararamdaman ng lupa natin dito sa babang part. Okay? So, para makuha natin yun, list muna natin ano ba yung mga pressure na mararamdaman nung footing natin dito sa babang part. So, una, meron tayong, syempre, ayan muna pala, yan yung L na pinapahanap. Okay? So, una, meron tayong, syempre, itong soil, yung nakapatong dito part na to. Yan, soil. May ambag yan may bigat yan, no? So, yan yung pressure ng soil. And ito yung pressure ng concrete. Okay? Itong footing na to. Okay? Ngayon, ang magre-resist dyan, syempre, ayan, may magka-counteract dyan na pressure din ng soil, equivalent sa pressure ng soil, tsaka equivalent sa pressure ng concrete. Tama? And also, ano pang i-resist ng soil natin dyan? Itong dead load natin, no? Ayan. So, yung point dead load natin, yung point load na dead load, at tsaka yung moment natin. So, kung maalala nyo, di ba, ang stress diagram ng ating moment, ganyan, pa-triangle. So, tension dun sa buntot, compression dun sa ulo. Tama? So, yun yung mga mararamdaman. Ngayon, ano papansinin natin dito, guys? Itong soil, tsaka concrete, pwede naman mag-cancel yan. Tama? So, hindi na natin sila isasama. Pwede na natin silang i-exclude dun sa analysis natin. Yan. So, nawala na siya. So, ang i-analyze na lang natin yung pressure na ambag ng dead load tsaka yung pressure na ambag ng moment live load. Okay? Ngayon guys, dahil inalis na natin yung pressure ng soil tsaka pressure ng concrete, di ba? Ibig sabihin nun, na-consider na natin sila dito. Kailangan din natin silang alisin dito sa 130 kPa. No? Kasi itong 130 kPa,
total yan. Nandyan yung soil, nandyan yung concrete, nandyan yung dead load na point load, nandyan yung moment na live load, nandyan lahat yan. Inalis na natin yung concrete tsaka soil. So, alisin natin siya dito, no? So, yan ang concept natin, di ba? Q allowable, yun nga, sabi natin, Q allowable. Yan din yung Q total, no? Equal. So, tawagin nating effective, no? Yung kapag inalis na natin yung pressure ng soil tsaka pressure ng concrete dun sa allowable natin. So, magiging effective pressure na siya. Okay? So, ang effective pressure natin, syempre yan, 130 kPa, yung allowable natin. And then, itong 18.65 times yung height na to, yun yung pressure ng lupa, di ba? Itong part na to. Minus pa natin yung pressure ng concrete, no? So, gamma times yung height niya. Okay? Ang makukuha natin effective pressure dyan, 99.6 kPa. So, ano ibig sabihin niyan? Ibig sabihin niyan, guys, yan na lang yung gagamitin nating allowable pressure na ibibigay natin para dun sa dead load tsaka sa live load na point tsaka moment. Okay? Ngayon, guys, di ba? Papansinin natin, ano ba ang formula ng stress natin or pressure natin kapag meron tayong point tsaka moment? Di ba ano yan? Yung combined stress natin. Ito yan. Tama? P over A plus or minus MC over I. Tama? Yung plus dyan, yung sa ulong part or yung mas mataas na pressure na part, and yung minus dyan, yung buntot na part ng moment. Okay? So, syempre, automatic, saan natin i-design yung area natin? Dun ba sa buntot or sa ulo? Automatic, syempre, dun sa ulo. Kasi, nandun yung mas mataas na pressure. Tama? Tingnan mo dito, may dagdag na compression. Dito kasi may tension. Babawasan niya pa yung pressure mo dun. Tama? So, dito natin siya i-design sa ulo. So, ang gagamitin natin dyan, plus. Ayun, plus. Okay? So, ayan, sinubstitute lang natin yung Q effective natin, 99.6. Pressure natin, 700 over L squared, which is area. Kasi square lang yan, di ba? L times L. Plus yung moment natin na 200 times yung C. Ano ang C natin, di ba? Ang C mula centroid hanggang doon sa point kung saan natin ina-analyze yung pressure. Kaya ina-analyze natin sa dulo. Kalahati lang ng length yun. L over 2. And yung inertia ng square na footing is itong sahig. BH cube over 12. Tama? Parehong L lang naman yan. Yeah. L raised to 4 over 12. Okay? Ngayon guys, ano napansin natin dito? Hindi tayo gumamit ng factor loads, no? Service load yung ginamit natin as it is. Kasi nga guys, kaya ang reason kung bakit sa pagkuha ng area ng footing, hindi tayo gumagamit ng mga factored loads. Kasi guys, hindi naman natin dinidesign dyan mismo yung member natin, yung concrete. Ang ginagawa natin dyan, ginagawa lang nating safe yung lupa para lang hindi mag-fail yung lupa, hindi magkaroon ng settlement yung lupa. So technically, hindi ka nagde-design ng member dyan. Kumbaga, isipin nyo, ang dinidesign natin dyan yung lupa. Okay? So kaya hindi tayo nagpa-factor load dyan. Ang factor, ang pag-multiply ng mga factor multiplier natin, pang concrete design lang yun, tsaka steel design, or kung ano man design, no? Member design. Ang lupa, hindi naman member yan. Tama? So, service load lang ginagamit natin dyan. Okay? So, ayan. Ang L na makukuha natin dyan is 3.27 or 3.3 meters. Okay? So, yun na ang sagot natin para sa first part. Okay? Ngayon, tignan naman natin yung critical shear stress natin sa one-way shear and yung mamaya yung two-way shear naman. Ngayon, para makuha natin yung one-way shear at saka yung two-way shear na stress natin doon. Yan guys, shear stress na yan na mismong footing. Na footing na yan mismo. So, dyan, kailangan na natin ng factor load dyan. Kasi ang makakaramdam na yan mismo, yung member natin. No? Yung member na natin mismo. So, kailangan natin kunin yung QU, yung ultimate pressure na. Ito kasing 99.6 dyan, yan pa lang yung effective pressure para sa area natin. Kailangan natin kunin yung Q ultimate pressure. No? Which is yun yung gagamitin natin sa pag-design. Ano ba ang Q ultimate? Nanggaling yung Q ultimate pressure sa factored loads, no? So, same formula pa rin naman gagamitin natin dyan, pero kailangan na natin lagyan ng factor yung mga load natin, no? So, meron tayong dalawa dyan. Again, di ba, plus minus sabi natin. So, yung QU max natin dyan, or yung mismo yung nasa ulo natin, kasi mas malakas yung pressure dyan,
eto na yan. So, same formula pa rin yan. Pero, nagdagdag lang tayo ng multiplier, no? Yung factored load natin. 1.2 para sa dead load plus 1.6 para sa live load. Okay? And yung buntot naman dyan, itong part na to, minus naman yun. So, yan ang pressure natin sa buntot. Ultimate pressure yan, no? So, para mas ma-visualize natin yan, i-drawing natin dito sa separadong space dyan. Ito ang pressure mo dyan. Ganyan ang itsura niya. Okay? And ang value niyan is ito. Yung na-compute natin dito, ayun yun. Yung na-compute natin dito, ayun yun. Okay? Ngayon guys, kapag a-analyze natin siya sa yung shear failure niya for one way, pinaparap kasi yung critical shear stress. So, asan ba ang critical section ng isang footing sa one-way shear? So, ganito kasi ang itsura niya kapag nag-fail siya sa one-way shear. Ayun. Ganun magpo-propagate yung crack. 45 degrees yan, okay? Pero hindi natin siya ina-analyze ng ganyan. Ina-assume na lang natin siya ng ganito. Yan. Straight na lang, no? Na ano ang distance niyan? Ang distance niya mula sa face ng column is distance D. Yung mismong depth. Okay? So, nasa code yun. Ganun talaga ang analysis, ang tinuturing na critical section natin ng footing natin sa shear. Yan ay mula sa face ng column, add ka ng distance na depth. Doon mo kukunin yung critical shear. Okay? So, ibig sabihin, hatiin natin tong part na to. Hatiin natin yung part na yan. Itong pressure lang yung kukunin natin. Kasi hanggang doon lang naman yung critical shear natin. Okay? So, yan lang yung pressure na kukunin natin. Okay? So, ayan guys. Itong part lang yung magpo-produce nung shear force natin. No? So, ang mapoproduce na shear force niyan, ito. Yan, view. And then, dahil hinati mo doon, diba? Hinati mo doon yung part, yung concrete, lilitaw dyan yung BC natin, yung shear ng concrete natin. No? Kailangan natin kasi mamaya yan. Okay? Ngayon guys, para makuha natin yung VU, anong kailangan natin dyan? Kung papansinin natin, area lang naman yan, di ba? Yung area nito, kunin mo yung resultant. Kaso guys, ang area nito, trapezoid. So, kailangan natin yung point dun, tama? So, kailangan natin hanapin yung pressure dun. No? Ngayon, paano natin mahanap yung pressure dun? O, pansinin natin to. Kung titignan natin, pwede tayong makabuo ng triangle dyan. Ayun, nakita nyo ba? And kung papansin ko, sure, may idea na kayo, pwede tayong mag-ratio and proportion dyan para makuha natin yung point dito. Okay? Or basically, mag-interpolate lang tayo dyan. Okay? Lagay muna natin dimension yan, di ba? Nakuha natin 3.3 yan. Ito namang column, 0.3. So, kailangan natin hanapin yung distance mula dito hanggang doon. Ito. No? So, ano bang distance niyan, guys? Try natin i-calculate. Kung kalahati niyan, 3.3, di ba? 3.3 over 2. So, nandito sa kalahati yan. Plus yung kalahati ng column, 0.15. Plus yung depth natin na 0.410. No? So, yan. 2.21 siya. Tama? So, kuha natin siya. 2.21. Okay? Ayan. So, pwede na tayo mag-ratio proportion dyan. Tama? So, ito yan. Ito, yung taas na to over yung length niya is equal sa yung taas na itong part na to hanggang dito lang, itong triangle lang ito, kaya natin minaminus yung 23.71 minus over yung buong length. Okay? Makuha natin yung D, yung QD natin as 95.267 kPa. Okay? So, pwede na natin makuha yung VU dyan, which is yung area lang ng trapezoid na to. Tama? Okay? So, ang VU natin is, ayan. No? Pero guys, pressure yan, no? kPa yan. Pag minultiply mo yan dito sa length lang na to, magiging kN per meter pa lang yun. So, at saka sana ma-imagine natin na tinitignan lang natin siya in a two-dimensional perspective. Pero in real life, naka 3D yan, di ba? Naka 3D yan. Nandito, which is ang length niyan is 3.3. Okay? Yung perpendicular dun sa nakikita mo. So, yan ay 406.15 kN. Okay? Yun ang VU natin. Ngayon guys, ano ba ang shear stress? Anong formula ng shear stress sa footing? Ang formula lang niyan guys is force over area. So, ano yung force na gagamitin mo dyan? Yung force na binibigay ng concrete over yung area na natapyas. Okay? Yung area na natapyas is
BWD ang ginagamit natin. Okay? Or basically yung width ng footing multiplies by depth ng footing. Ngayon guys, bakit hindi yung thickness yung ginagamit natin? Bakit depth? Kasi guys, ang nagre-resist sa shear, ang binibigay na shear force ng concrete, nanggagaling lang yan mula dun sa portion sa pinakataas hanggang sa centroid ng bakal. Kasi nga, 'di ba maalala natin, ano ba yung nasa babang part? Hindi na considered yun as effective, no? Kumbaga, yung babang part ng concrete mo, yung nasa baba ng bakal, concrete cover na lang kasi yun. Wala nang ambag yun sa lakas nung shear na kayang ibigay ng concrete. Kaya, base times depth lang yun. Okay? E ngayon guys, kailangan muna natin makuha yung yung VC. Ano nga ulit ang principle natin, ang relationship ng VU tsaka VC? Ayan ang relationship nila, tama? Ang VU, sabi natin, ang VU dapat less than or equal siya sa VVC. Tama? So, i-transpose natin yan para makuha natin yung VC, magiging VU over V. Wherein yung V natin is 0.75. Yung reduction factor natin para sa shear. Okay? So, yan. Substitute lang natin. So, huwag natin kalimutang i-convert sa Newton yan at saka sa mm. Kasi ang pinapakuha niya, MPa, no? Newton per mm squared. Okay? So, Newton sa taas, times natin ng 1,000 yung kilonewton para maging Newton. And itong mga meter, convert lang natin sa mm. And, solve lang natin yan. Ang makukuha natin is 0.4 MPa. Yun na ang ating shear para sa one way. Okay? Ngayon guys, proceed naman tayo sa third question natin. Hanapin daw natin yung critical shear stress for two-way shear naman. Okay? So, ito na ang column natin ulit. Yan. Ngayon guys, dito, ayan ang pressure niya talaga. Tama? Yung sinabi ko kanina. Yan ang pressure niya talaga. Sa 3D, sa isometric view, no? Ito lang nakikita natin kasi sinide view natin siya. Kapag sa two-way shear, paano ang crack niyan? Ganyan. Ganun ang crack niyan. Okay? Palibot siya, di ba? Sabi natin, two-way shear, all around the column siya mag-fail, no? So, ang makikita natin dyan, ayan, ganyan, no? Ngayon, anong distance niya mula sa face ng column? Ang distance niya, dahil all around siya, tig-kalahati sila. Okay? Unlike kanina, di ba, D mismo, 410. Pero dito, tig-kalahati. So, depth over 2 ang distance nila mula sa face ng column. Okay? Ngayon, pwede kasi dalawa yung analysis natin dyan. Pwede kang di ba, dahil hahatiin natin yan, pwede ang i-analyze natin yung nasa labas na part, or pwede ang i-analyze natin yung nasa loob na part. Ganon din dito, guys, no? So, sa una natin. Pwede naman natin itong i-analyze itong nanditong part, or di kaya naman itong nanditong part. No? Pero syempre, huwag mo nang i-analyze ito, mas mahirap ang haba eh. Ito na lang, no? Kaya ito yung ginagamit natin. At saka kapag in-analyze mo itong part na to, involved yung column. Kailangan mo pang i-involve yung load na nararamdaman ng column. Tama? Okay, so proceed tayo dito. Ang gamitin lang natin dyan na portion is yung nasa loob. Ngayon guys, pansinin natin, kung nasa loob tayo, kung yung loob na part, may dalawa na naman tayong point dito, no? Na kailangan hanapin yung pressure. Itong part na to, tsaka itong part na to, kailangan hanapin yung pressure. Pero guys, actually, hindi na natin kailangan kunin yan, no? So, tandaan natin to, no? Ang pressure dyan, kapag kinukuha natin yung pressure, itong pressure diagram natin, kapag ang kinukuha mong location is symmetrical naman mula sa gitna. So, ito, mula sa gitna, symmetrical naman, di ba? Papunta doon, tsaka papunta dito. Pareho lang yung distance mula sa gitna. Pwede natin gawin dyan, pwede natin i-convert tong pressure diagram into a uniform pressure. Okay? So, magiging ganyan. Ayan. Pwede natin gawin yan. Okay? So, pwede mo lang gawin yan, guys. Tandaan natin. Pwede lang natin gawin yan kapag symmetrical yung figure natin. No? So, tulad na to, square footing, tapos nasa gitna yung tawag dito? Nasa gitna yung column, tapos ang kinukuha mong distance, yung hinati mong part, nasa symmetrical na position din, no? So, makukuha natin to, in-average lang natin yan, guys, no? Yung dalawang pressure natin kanina. So, try natin ipakita. Ano bang value nung kanina? Yan. 23.71 plus 130.56 over 2. Ayan. 77.135. Tama? So, yun. Pwede nating i-average yan, no?
para mas mapapadali yung analysis natin. So, ang kukunin natin na part dyan, yung nasa gitna nga. Tama? So, dahil yung nasa gitnang part, mag-a-analyze tayo itong buong tong part na to. Ito nasa loob, okay? So, try natin siyang i-drawing ng separate. So, yan yung view natin. Ayun. Pakita rin pala natin yung length na to, no? So, 300 to, tas 205 kabilaan. 710 yun. Or 0.71. Tama? Okay. Ngayon guys, palibot yan, ha? Ito, ano yan? 710 dito, 710 dun, 710 dun, 710 dito. Okay. So, papakita naman natin yan. Ayan. Okay? Yan ang itsura niya. Ito yan, ng naka 3D, no? So, ayan yung pressure natin sa baba. 77.135 to. Equal lang naman yan, tama. Ngayon, yan yung view natin. Ngayon, ano yung magre-resist na part dyan ng concrete? Ayan ang magre-resist na part ng concrete. No? Itong part na to, okay? Yan ang, dyan manggagaling yung VC natin, yung ibibigay na shear ng concrete. Pangontra dun sa nararamdaman niyang pressure, okay? So, ang view natin dyan, ito, yan, diba? Pressure times yung area. Pero guys, again, ina-analyze kasi natin siya ng nasa loob. So, kailangan natin, kapag ina-analyze mo siya nasa loob, wherein kasama yung column, kailangan mo i-consider yung load mismo ng column. May point load na 700 kN din yung column. Pataas yung pressure dyan, di ba? Pataas yung pressure, tapos pababa yung column, yung 700 column. Maminusan pa natin yung 700. Okay? Pero, naka-factor. Bakit? Kasi nga guys, di ba? Ultimate shear yan. So, hindi pa pwedeng gamitin ng surface load. Dapat, ultimate load din ang gagamitin mo. Kaya yan, PU yan. 1.2 times 700. Meron tayong overloading factor dyan. Okay? Ngayon, solve lang natin yan. Negative 801.12 kN na nasolve natin. Ano ibig sabihin nun guys? Ibig sabihin lang nun guys, bali yung direction ng view natin. No? Ang view natin is actually pababa pala dapat. No? Kaya, ang resistance ng shear natin dyan, pataas. No? So, napansin nyo ba yun guys? Kanina, di ba? Papakita natin kanina yung sa natin. Ang VC natin dyan, pababa kasi nasa labas mo in-analyze. Pag in-analyze mo yun sa loob, di ba? Pabalik rin mo yung direction niya, magiging pataas. Kapag sa loob mo in-analyze. Yun yung nangyari sa atin dito guys. No? Dahil sa loob tayo nag-analyze, pataas ang VC natin. Okay? So, yun ang reason dun. No? Ngayon, guys, ano nga ulit ang VC natin? Ang VC natin, di ba? Ang relationship niya sa VU is VU over phi. Okay? Kailangan ulit natin kasi yung VC para makuha yung shear stress. Ano nga ulit formula ng shear stress? Ayan. Shear over area. Ngayon, anong area mo dyan? Itong area, naka-blue na part. Kasi dyan yung VC. Ayan yung VC. Dyan siya dyan siya nagmula eh. Tama? Ano itong BO? Ang BO yung base ng perimeter. Or yung mismong perimeter natin, BO. Okay? Yung perimeter natin. Okay? Multiplied by the depth. Ito, yung depth na yan. Okay? So, mukha mo yung area. Tama? Basically, ano yan? Lateral area yan. Okay? So, plug in lang natin yung mga value natin. Ang VC nga natin, di ba? V over phi. So, 801.12 times 1,000 over phi. Ngayon, ano ulit ang BO? BO yung perimeter yan. Tama? Perimeter multiplied by depth, mukha may lateral area. Okay? So, yan. Apat yan na 710. Tama? Kasi apat na side yan. Tapos, ang distance ng isang side, 710. No? Multiply by dun sa depth, 410. Okay? Ngayon, solve lang natin yan. Makuha natin. Yan na. 0.917 MPa. Okay? Ngayon guys, ano napansin natin dito? Kung mapapansin nyo, yung stress na naramdaman natin sa two-way shear, to 0.917 MPa. Compare natin doon sa one-way shear na stress na naramdaman, 0.4 MPa lang. Ito. Ano ibig sabihin nun? Mas malakas yung stress na nararamdaman dito sa two-way shear, no? Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin guys, mas delikado siya sa two-way shear, no? So, pwede natin i-conclude dun. Actually, ito rin, totoo to. Tip lang din. Kadalasan, kapag ang ina-analyze natin, square footing, tas may binubuhat siya na square column,
mas mataas talaga ang chance na magfe-fail yan sa two-way shear. Okay? Sa two-way shear talaga yan mag-fail. Ang one-way shear, madalas mangyayari lang yan sa mga rectangular footing. Okay? So, ibig sabihin yun, ba't ko sinasabi to? Magagamit kasi natin yan para sa next na discussion natin kung saan ang di-discuss naman natin doon paano mag-design ng depth ng footing at saka yung reinforcement niya. Okay? So, ang depth kasi ng footing, di ba, sinabi natin, kinocompute natin yan based purely sa shear lang. Dinidesign natin ang depth purely sa shear. Kasi kapag dinesign mo yung depth na yan, kailangan mong i-check pareho. So, one way ba siya mag-govern or sa two way siya mag-fail. So, para lang mapaikli yung solution natin, alam na natin agad kung sakali man square footing yung binigay tapos may square column na binubuhat. Alam mo sa sarili mo, sigurado ka na sa two-way shear siya delikado. So, dito mo na lang siya i-design. Okay? So, tip lang yun. Okay. Okay, well, dyan na nagtatapos yung video natin, guys. So, if ever man na meron kayong question or may confusing na part, comment nyo lang dyan. Try natin sagutan yan sa next video. Or, if kaya, try kong replyan. Okay? Okay, guys. So, thank you again for watching. I hope may natutunan kayo and see you sa next video. Bye-bye.